Ngayong araw mga kalibot ay ang part 3 ng renovation ng ginagawa naming camper bus restoration. Makalipas nga ang ilang araw ng pag-iisip at pagpaplano ay nakapag-decide na nga kami kung ano ang gagawin namin dito. Nung una ay plano namin gawing extension lang ng bahay jeep na naiwan ngayon sa Mindanao. Kumbaga, parang dagdag kwarto lang siya. Pero habang tumatagal, mas lalo namin nakita ang mas malaking potensyal nito. Ngayon ay desidido na nga kami na gawin itong negosyo at magiging mobile coffee shop at mini office na rin namin. Bali ang mangyayari guys, meron kaming dalawang sasakyan na maglilibot sa buong Pilipinas. Yung una ay yung bahay jeep na pinakabahay namin. At pangalawa, itong mobile coffee shop kung saan magbebenta kami ng kape at iba pang produkto na magugustuhan ng mga tao. At kapag tapos na nga ito, ay ibabiyahe namin pababa ng Mindanao para magkita na sa wakas ang dalawang bahay namin. Ang original na bahay jeep at itong bagong minibus. Tapos ang magiging pangalan ng minibus coffee shop namin ay Kapit Bahay. Kasi nga guys, literal na magiging kapitbahay siya ng bahay jeep kapag magkasama na sila. Pero may dalang aroma at sarap ng kape. Kaya naman naisipan namin siyang tawagin na Kape at Bahay o Kapit Bahay. So yun mga kalibot, dito sa may likod natin, nilalagyan po ni Boss Romy ng masilya para mapantay yung mga parang lumubog-lubog na or yung mga sira-sira na po na part. Para kapag pininturahan po is parang walang yung mga lubog-lubog tsaka yung mga lumulobo-lobo kapag nababasa. Boss Romy, ano pa bang ibang pwedeng mangyari kapag hindi mo pinantay yung mga masilyang ganyan? Bako-bako masyado yun. Tapos papangit sa pintura. Kailangan masilyahan para mapatan. Kailangan daw po na masilyahan talaga para malapatan and pumantay yung mga pintura. Kasi dito sa likod natin mga kalibot, marami na talagang mga gasgas dito. Tapos lalo na't dinagdagan pa ng bracket. Kaya parang yung iba nadamay, lumulubog. Kaya kailangan po ulit na masilyahin ni Sir Romy. Dito sa likod natin, nilagyan po kasi natin ito ng bracket na paglalagyan ng magiging aircon natin para dito sa ating minibus. So mga kalibot, first coating tayo ng pintura. Tapos mamaya ito ang second yan. Bali na lahat yan kuya, magiging coating yan. Tatlo, apat ba? O, tatlo, apat guys, yan. We should head back to our old place in the faraway town where I met you, baby. All those years past, now I know you. How the times can change and I get a little down. Thinking about tomorrow, I get down. Was it over from the get-go? Should we call it quits and let go? I have cried many times over you. Sleepless nights, what a crime. Wasting my tears on a broken dream. Maybe I just can't forgive another mistake. Maybe I don't wanna feel this heartache. Every time you let me down I get to thinking I don't even know why I tried. 3 feet ang tayo. Kasi 5 feet yung lapad eh. Okay lang magsobra. Huwag lang magkulang. Parang terrace dito. Kumbaga parang terrace siya. Yung ito, dito, doon. Maging gitna, bakante siya. Kung gustong patungan ng ibang bagay, iba ng araw. Parang terrace style siya. So parang may platform siya. Parang Mahaba. Sige lang. Pero, ang ano naman nun, mas matibay yung yung bracket. So meron pang uno yan. Kasi yung... Basta yung steering mo, ganun lang. Ito yan lang. Yung paa ng ganun. Ay, nung ito. Yung puwet niya. Wait. So yung ano pa, lababo. Yun na nga Ay, lababo yung gripo. Yun na nga yung pinaka-maximum na sa akin yan. Yan. So ganyan pala Taas yan. pa yan, taas pa. Yan na yun. Kasi, gripo mo, ito eh. Tama yan. Nung nakaraan ay meron kami mga nakitang food truck na ganyan ang water system nila. Naka-elevate lang sa likod ang tangke tapos may gripo lang sa loob. Di na kailangan ng kuryente at gravity lang ang magpapabagsak ng tubig. Ganyan din naman kasi ang tubig namin sa unang mobile house namin. Less maintenance kumpara sa mga di kuryente na water system. It's been too long. Won't you come back to me? If I did you wrong, I'll make it right, you'll see. Back to my arms.
gagawa tayo ng tornilyohan ng para sa frame natin na dito sa ano natin ng drum. Yung imbakan natin ng tubig. Ito ngayon ang gagawin nating spacer para may siwang tayo dito sa may salamin. Dito. Bali pag ganun ba? Pag ganun siya. Para kung ang bakal nandito, yan ang siwang niya. Para hindi mababasag itong salamin mga kalibot. Itong salamin na to para hindi iwas basag. 6 na ganito ang gagawin natin mga kalibot. Para mas matigas siya. I've been down, I've been everywhere, but I'm alright now. I'm alright. I nearly drowned in my own despair, but I'm alright now. Yeah, baby, you can turn the rain into gold. I couldn't Morning mga stop. kalibot, mag-umpisa na naman po tayo sa ating trabaho sa araw na ito. Kuya, good morning. Kumusta po? Okay, so andito po tayo ngayon sa bubungan. Magkikiskis muna si Kuya, papantayin niya yung mga nilagyan niya ng primer kahapon para makinis bago niya lalagyan ulit ng pinturang puti. So pipintura po siya ngayon ng puti dito sa taas naman. Kasi kahapon po ay natapos niya po doon sa mga gilid, sa mga sidings, at dito naman po siya sa taas. Yung sasakyan na Everest ay binalot po natin muna ng luna para hindi po maapektuhan sa buga ng pintura. Ito po ngayon si ate, kasama rin po ni kuya. Habang si kuya ay nasa taas, ay nandito naman po si ate sa baba at naglalagay na po siya, naghahanda na po siya ng mga pangtabing para hindi tamaan po yung dating pintura. Nagkakabit ng papel para huwag tamaan ng pintura. Tapos yung pintura natin, very nice. Wow, talaga. So si ate po ay assistant ni kuya. Sila lang po talaga, dalawa daw po ang nagpipintura kadalasan sa mga kontrata ni kuya. Update sa may harap naman ng ating minibus, nilalagyan na po ng color white. Pero yung color white na yan mga kalibot, hindi pa po yan yung final na pintura. First coating pa lang po yan. Ang gagawin po dyan is kikiskisin pa po ng liha ni Kuya Romy para pumantay pa po yung mga anggulo na katulad po niyan, parang may lubak-lubak pa. So pinatungan po muna and papatungan pa po ulit yan ng mga panibago pa. And dito naman yung mga dahon-dahon na yan, dahil po kasi napapalibutan tayo dito ng puno, kaya may silong na nakakatulong sa pagpintura ni Boss Romy. And kaya naman po niya yung remedyohan, kaya naman daw po tanggalin agad. And kasi papatungan pa naman po. And pati dito sa may side, sa may bandang salamin, yan, parting taas, puro puti na po yan. Yung mga corner rin po na ganyan. And yung sa may salamin din, buong palibot na salamin na paangat. Color white po yung magiging pintura niyan. And Boss Romy, ano po ba yung plano natin dyan sa pintura natin? Bakit color white at parang manipis pa? Ay, coating muna kasi parang hindi tutulo ang finish niya. Yan mga kalibot, matatanggal pa yan First coating pa lang kasi may yung mga dahon-dahon po kasing sumasabit. Kaya tinatanggal and hindi pinapatagal kasi mahirap na siyang tanggalin kapag hindi agad natanggal. Yan, kinaklaro muna yung mga para matakpan yung mga primer na color gray. And papatungan pa po ng papatungan hanggang maging super kinis at maging super ganda. Habang abala kami sa pag-renovate ng camper bus ay meron dumating na sasakyan at meron bumaba na isang lalaki. Di nga namin siya kilala pero kilala niya kami. Si Sir pala ay ang presidente at CEO ng JR Kawasaki at siya daw ay follower ng Bahay Jeep at sinusubaybayan niya raw ang ginagawa naming renovation at paglilibot sa buong Pilipinas. At nung napanood niya raw kami nung nakaraang araw ay gusto niya raw kaming matulungan. Actually, matagal na ako nanonood sa inyo. Simula nung ikot-ikot. Kaya naman, mula nga sa Quezon City ay bumiyahe sila papunta rito sa amin sa Dasmariñas
Dasmariñas, Cavite. At meron daw siya mga dalang regalo na ibibigay sa amin at sigurado daw na makakatulong ito sa amin. Sa mga di pa po nakakaalam, mahigit isang linggo na po kami nag-renovate ng lumang bus para gawing mobile house, mini office at mobile tindahan. Binuksan na nga agad ni Sir ang likod ng dala nilang sasakyan. Uy, t-shirt to guys, oh! Wow! My God! Sakto, may damit ka na. O kaya pala din nagdamit. Ito, grinder, sir. Ayun oh! Visit guys. Panis. This portion is brought to us by TR Kawasaki. Uy, jigsaw. Jigsaw. Sakto to. Dito sir, sir. Aba! Yan, dalawa na yan. Part yan. Sakto, di ko napapaling flooring. Hindi tayo magmamano-mano ng lagari. Ito naman sir, para pagtapos ng pintura, pambak. Yun. Ito, pamputol. Mga bakal-bakal sir. Isakto, maglalagay tayong top load. Ayun na nga, ipasample mo kay Jeffrey ngayon mamaya. Tapos, yung extra baling yan sir. Baka marami kayo puputulin. Ang dami. Bala guys, oh. Mga kalibot to, cut off machine. Sakto to guys kasi maglalagay tayo ng top load sa solar panel sa top load natin. Ito sir, sabay na yan. Pag naputol niya, pwede na kayo mag-welding. Oh, grabe guys oh. Ayun, oh. Ayun yung mas, para hindi nasira yung mata ng mag-welding. Safe na si Boss Jeff. Meron na mas si Boss Jeff. Ito sir, yung sa grinder niya sir. Para pamputol, tsaka panghasa. Sir, ito yung compressor sir, pamputol. Putik ko. Grabe. Ready na yan sir. Oh. Guys, so, grabe sir namin. Para tumama sa luto. Ito na guys yung mga toys ng the big boys eh. Ang pintura na sir, ito na yung spray gun. Tapos sir, nag-ready na Spray ako gun. para sa mga upholster nyo. Oh, gantaker. Oh, sabi na eh, gantaker. Try Panis ko. guys. Alright guys. Para sa Gantaker. kisame. Ayan sir. Para sa mga Ayan isa sir, ano yan? Ito yung pako, ito yung stapler. Aba! Yun. Wow, wow! Dito na kompleto na. Daliri ko. Ha! Ginalang ko na rin kayong point para pang change oil nun. Uy, Panis! Fully synthetic yan. Guys, meron na rin oil guys oh. Ultimate fully synthetic 4K quad care. Maraming sobrang talaga sir. Thank you. Tapos sir, nagdala rin na content. Kasi nga nakita ko naiinitan. Aba! Nako! Grabe! Yan! Parang package yun yun. Sobra-sobra na eh. Wala na sa ano yun oh. Wala na sa binigay sa yung ano na... Parang hindi sila naiinitan pag nagpapahinga. Nako! Para tayo nanalo kay Kuya Will ah. Kaya nga. Grabe, pinag-usapan pa lang kanina yung tent oh. Usapan pa lang guys. Leather bottle lang yung logo lang ng JRQ. Palagi po makakasama sa ano yan sir. Malaki-laki yan. Nako, pwede na mag-birthday. Sakto yung cup, yung tent. Guys, JR Kawasaki. The best guys, JR Kawasaki. Maraming salamat po. Nakakaano guys ha, nakaka-speechless. Kasama rin tayo yung sakyan guys! Yan lang. Kasi yung gamit namin ilan taon na yung grinder mo? 7 years. Oh grabe. Kada gamit namin baklas kasi umiipit yung Oh, panis! Pogi! Kanina na po ni Kermel. Panis! Hatid sa inyo ng JR Kawasaki. Ako, baka tamaan ng mata mo niyan. Helmet kaya. Oo. Pa-helmet ka pa ngayon ha. Oh. Panis. Lahat hanggang tenga yung ngiti eh. Kasi pag-unbox lahat eh. Agit. Makikigit. Masarap. Masarap. Naman. JRK! Jeff, pasok mo na to. Jeff, lumabamos mo doon malapit yan yung ating... Woo! Okay, malakpakan na naman! JRK lang! Ang sakalam! Oh my God! This portion is brought to us by JRK Kawasaki. Ayan! Another power tool for JRK! My God! Kasi ang unang plano namin dito, gagawin lang sana namin yung opisina. Kung kapatid sa bahay dito, yung pinakabahay dito, opisina namin. Kasi ano kami, mga online trabaho namin. Kaya para reflexive namin. Electric ko na itong ano ha, Jeff. Kasi ano po kami sa Maple Grove? Maple Grove. Yes sir. Meron sa mga night market doon, tapos meron mga food truck. Nagpunta kami doon, nagtingin kami ng mga idea.
Yung lababo nila, yung tubig, yung clean water, ganyan lang. Naka-elevate lang siya para yung tubig sa lababo, hindi na kailangan ng kuryente. Gusto mo fabricate na kita ng stainless na tangke? Oy, maganda yan. Maganda yan. Maganda yan, sir. Para maganda yan, sir. Yan, sir. Pwede rin sir, para ano din natin. Kailangan ng patungan dito. Sir. Nagawa mo na rin. No problem. Maganda yan, sir. Yun ang production ng mga Yun na. Sir, hindi na container, sir. Stainless yan. Hindi na plastic guys. Hooray! Kaya pala nadidelay ang gawa ko nito. Ah. May purpose pala. Pwede bang ano yun sir? Kung papasadyan dito at gagawing bago, ang ispisi namin, yung alog ba kapag masyadong malaki? Parang magiging ganyan siya. Ganito rin ang loob. Oo. Ang opening niya sa ibabaw. Oo. Hindi. Meron. Meron sa ibabaw. Yun, meron doon. Yan Pwede na yun, Yan Pwede natin lagyan ng ano sa loob. Divider. Get divider Kahit lang. plastic lang. O kahit plastic lang. Kahit PVC lang na. Oo. Para lang hindi siya malakas yung alog. Tatanggalin na lang yung paa. Pwede ba? Pahiga. Dito. Bali sir, ang gagawin natin sa butas niyan, nandito na sa baba. Meron din dito sa ilalim. Bahala ko na kung saan matatakpan. Pero pag 40, sakto na. Sakto po. Kuha nga ako pag ikot-isipin mo, nakarating din na yung marami. Oo, marami po. Tagal ko na gusto pumunta doon. Sabi ko. Actually, nung locals po doon, natutuwa rin sila kasi maraming takot talaga doon. At least nakakita naman. Oo, nakita ng maraming ayun doon talaga. Bago matapos ng taon na to, bibisita ko. Ayun. Okay to sir, okay po doon. Sir, salamat po rin. Sige sir, thank you. Sir, thank you po. Thank you. Salamat po. So mga kalibat, meron tayong bisita guys, si Boss Joe Motovlog, yung na-meet natin sa Bukidnon. So guys, yung Philippine Looper na PWD, yung disabled na yung mula dito niya pababa. So ito guys sa inspirasyon talaga sa industriya ng pagka-travel sa buong Pilipinas. Hoy, meron pa tayong ano guys. May grocery pa tayo. Hoy. Uy, different ka rin guys oh. Meron tayong mga pang-grocery, pang-luto-luto. Salamat Boss Jo. Tutok mo sa loob. Yan o. Yung kamay ang control, hindi pa. Grabe guys oh. Ito lang yung hand control natin. Paano yan sir? Yung ano mo, yung control mo? Ito. Ito yung preno. Ito yung gas. Matic naman na rin. Galing, grabe. Oh, walang clutch matic. So mga kalibot, si Boss Jo, mula dito niya pababa is Oo. Siya si Kuya Jo, hindi makalakad, hindi makatayo, pero nililibot niya ang buong Pilipinas. Si Kuya Jo ay isang PWD, na-stroke ang kalahating katawan. Walang pakiramdam mula sa dibdib hanggang sa paa at hindi rin siya makalakad. So ngayon po, kahit ang Akad patulin mo yan. ganto-ganto yung Wala. Simula dito. Talaga? Ito lang, may pakiramdam pataas. Itong pababa, wala na. Pero hindi yun naging hadlang para ituloy ang buhay na gusto niya. Dahil imposible na para sa kanya ang magmaneho ng pangkaraniwang kasakyan, siya mismo ang nagdisenyo at gumawa ng sidecar na kayang paandarin gamit lamang ang dalawang kamay niya. Bago convention to. Kumbaga, pagpakurbada ng pakanan, palusong, hindi na ako maghihila ng monobila. Kasi pipigilan ko na lang itong medyo gulong na to. Papaibot na yan. Talaga? Oh. Tapos ito naman, pagpakanan naman na medyo palusong, dito naman ako nagpipreno. Parang magaan lang siya, gumaganon lang siya. Preno to sa likod. Ito naman yung clutch natin. Pag clutch, cambio. Dagdag, bawas. Yung mga kahit anong sira ng sasakyan mo, alam ko yan. Oh. At gamit ito, nililibot niya ngayon ang buong Pilipinas. Pero paano nga ba umabot sa ganito ang kalagayan ni Kuya Jo? Taong 2002 na maaksidente sila at mahulog sa bangin ang kanilang sinasakyan. Hindi man siya ang driver pero sobra-sobra ang naging epekto nito sa kanya. Nahulog kami sa bangin. Pero angkas ako, hindi ako driver. Paggising niya sa ospital, kalahati ng katawan niya ay wala ng pakiramdam. Walang galaw, walang lakad, at wala ring kontrol.
At matapos ang lahat, ang natira sa wallet niya ay 20 pesos lang at naghiwalay pa sila ng kanyang dating asawa para daw siyang binagsakan ng langit at lupa. Pero doon niya pinili ang mas lumaban. Bumangon si Kuya Jo, nagkanegosyo at pinasok ang trucking business. Unti-unting bumalik ang kanyang pag-asa at ngayon nga mga kalibot, balik siya sa kalsada, mas matapang at mas matatag. Hindi niya raw kailangan ng dalawang paa para makarating sa malayo. Ang kailangan niya lang daw ay tapang, tiwala sa sarili at pangarap na malibot ang buong Pilipinas. Kaya ako nag-iikot-ikot sa Pilipinas para maka-inspired ako sa kapwa ko PWD. So ngayon marami namang magandang feedbacks, maraming nag-chat, na-inspired sila sa atin. Nakakatuwa. Na-inspired sila sa atin. Napakasarap pakinggan. Si Kuya Jo ang patunay na kahit may kapansanan ka, hindi ka kailanman pipigilan ng mundo sa mga bagay na gusto mong patunayan. Si Kuya Jo ay paalala sa mundo na walang imposible sa pusong porsigido. Kaya mga kalibot, yung control niya dito ng gas saka ng preno, ito lang yung kamay. Mapit. Pero sir, siguro may mga magtatanong, ano ba yan sir? Road legal? Ano? Road legal ba yan? Oh, legal. Kasi ang code ng license ko, pang single, pang sidecar, saka pang matic. Okay. Matic naman. So guys, sa mga nagtatanong guys, road legal po ito. Gandang setup para sa mga PWD. Nakakatitir tayo, pero okay lang, hindi ako nahihiya. Ganun talagang buhay, binigay sa atin. Accept the challenge lang siguro tayo, ganun lang. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Sa hamon ng buhay, laban lang tayo. Hindi naman ibibigay ni Lord sa atin to na hindi natin kaya. Lahat yan mga pagsubok, bibigay sa atin ni Lord dahil kaya natin. Tsaka, kaya nangyari to sa akin, may mga tinanim akong mali nung araw. Kumbaga, siyempre, hindi tayo pwede mag-ani ng palay na nagtanim ka ng mais. Dapat magtanim tayo ng kabutihan sa kapwa para aani tayo na mabuti. Laban lang. Okay? Salamat sir, thank you. Thank you. Alis na kami ha. Kasi salamat to. Thank you. may gagawin pa rin kami sa sakyan. Sige. Pagka nandito Hindi na kasi... kumain dito. Dito na. Sabihin na tayo mag-lunch. Hindi, okay lang. Martha came from off the farm, ran right up, jumped in my arms. I said, "You're coming home with me today." Martha, you're the sweetest girl angel sent down to this world. I love you more than words could ever say. Every day is a new beginning. Life is just a game you're winning. Every time you look, an open door. So run right out, chase the sunlight. Nothing left to do but do right. Martha, you're the one my heart beats for. Makikita nyo po na yung ginamit natin na primer and paano ba yung mixture na ginawa po dito ni Kuya Val. So ang tatlong mixture po ang halo po ng ating primer. Yan po yung numero niya. Tapos ito po yung catalyst or hardener. Yan din po ang gamit niya. Tapos mayroon po tayo ditong Jewton naman na thinner. May numero din po yan. Dapat sundin po natin yan kasi kapag nagkamali po tayo, ang pintura po ay hindi magiging effective. Yung expected lifetime natin ay nasa shorten. Itong thinner ay dapat po 1% lang. So hindi po kinakailangan na maraming thinner kasi nasisira po yung performance ng ating Jewton paint. So, Who told you that it was too late? When was it that you started leaning that way? 4 tires cut into the clay. It dries up and now there's just one road to take. It's growing up over with green. So easy to drive on, but not what it seems. The poison is spilling upstream, and it's taking out. So today mga kalibot, tuloy pa rin guys yung renovation natin itong minibus para maging kapitbahay. And ngayong araw guys, dumating din
yung pinakabagong power station naman ng Bluetti Elite. Sa lahat ng power station namin, ito guys ang may pinakamataas na life cycle. Ganun kahaba yung lifespan niya. Gamit kasi nila guys yung pinakabagong lithium battery na available daw sa market ngayon. So guys, nakalagay Bluetti Technology Pioneer in Clean Energy. Bluetti Elite 100 version 2 portable power station. So guys, ito yung kanyang mga charger and mga wire. Tapos ito naman guys yung kanyang manual and instruction, user manual. So guys, buksan natin. Yung stock niya na charge is 31% pagka-receive natin, and explain natin yung kanyang physical features. So dito makalibot yung pinaka switch niya. Tapos dito guys, merong switch yung mga DC output niya. Ayan, DC, DC, tapos DC naman. Tapos merong hiwalay na switch yung AC. Ito yung mga 220 volts up to 1,800 watts. Ito guys, yung dito ka pwede mag-charge ng solar. Dito naman yung car charger niya, pwede to sa mga electric fan. Ito guys, pwede to sa mga ilaw daw. 12 volts, 8 amperes. Tapos dito meron siyang USB-C 140 watts, USB-A 15 watts, USB-A 15 watts, and USB Type-C 100 watts. So mga kalibot, Elite 100, 1,800 watts, 1,024 watt hour. So kahit ilang devices guys yung isaksak mo dito, pwede as long as kaya niya up to 1,800 watts. Tapos dito guys, naman sa AC output, meron tayong 4 na saksakan. So mamaya try natin yung mga appliances na pwede natin ditong gamitin. Tapos dito guys sa pinaka screen niya, ito yung input 0 kasi hindi natin kina-charge, yung output naman 0 kasi wala tayong ginagamit na appliances or gadgets. Tapos dito guys sa gilid, ito yung pinaka-exhaust niya. Tapos andito yung AC input. Ibig sabihin, dito yung kanyang saksakan ng charger. So guys, try natin i-charge yung ating power station. So mga kalibot, isa to sa pinakamabilis mag-charge na power station kasi as fast as 70 minutes, pwede siya mag-full charge from drain to fully charge. Kasi kaya niya mag-charge up to 1,200 watts. Yan. Ngayon guys, try natin yung grinder. Yan, saksak natin. Barena po. Barena. Power drill. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now it's reality. Baby, baby, you are really hurting me. 'Cause every time you tell me I look good and that I'm doing fine, but nothing ever changes. And now I see, baby, you are hurting me. Stuck in repeat. Stop lying. I know you're playing your part, but baby, it's breaking my heart. How could I know if you don't need me? Just let me know when I go. Truthfully, the game that you've been playing felt so real to me. I once believed that you could be my destiny. Ito po yung kingpin. Ito po yung gulong. May dalawang bearing. Kailangan po natin tanggalin to para yun, mapalitan. Ito po ay worn out na itong mga to. Kailangan ng palitan. So kukunin natin yung numero niya. Nakasulat dito sa ano yan. Para makuha natin yung tamang replacement. Ayan o. Kuyo. Kuyo Japan. Tapos ito po yung numero. Mga kalibot, ito po yung kingpin. Ito po yung pinaka-bossing niya. Since na matagal na siyang hindi napapalitan, nung inalog namin yung gulong, talagang umaalog. So, kailangan nang mapalitan po mga to.